Kasi dapat ang unang magsasalita, mapatungkol sa mga ganito. Hindi ko naman sinasabing walang karapatan si Senator Amy Marcos. Pero ang mas unang ang mas una dapat na magsasabi nito ay yung presidente. 'Di ba? Ay ang tanong, bakit wala naman sinasabing ganito si si BBM? Ba't si Amy meron? Bakit ano yan? Mapapaisip ka mas mataas, mas maraming koneksyon si Amy kaysa kay BBM ganon? Atin mo ay idugtong na rin pala natin to. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo. Wait lang ha, Senator Amy Marcos, nakita ko ang plano, air attack, hypersonic missile ang gagamitin ng China. O ba? Ano na naman ba to? Amy? Ano naman ba to, Amy, pinagsasabi mo? Gagamitin ng China sa atin. Hypersonic missile. Ibig sabihin, ang lakas niya, no? Isang missile lang, gunawang Luzon. Gunawang Visayas. Maging proud pa yung mga tanso dyan. Go China lang. Go bangag, protect the WPS and missile to the Philippines. Gago! Yeah. Ganun, sabi na isa, go BBM, protect to the West Philippine Sea and not protect to missile in China to Philippines. Okay, diba? Sa bagay nga naman, no? Pag na-missile naman to, ubos na tayo. Diba? Wala na masyadong problemahin ng gobyerno. Wala pang eleksyon. Gago! Oo. Diba? Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Anong tayo? Kapatid mo lang. Gago! Anong tayo? Kapatid mo lang, ha? Okay. Yung ng 17 base militar sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Okay, kagawa ng siraulo mong kapatid yan. Gago! Kagawan nila yan. Ha? Yan talagang gusto nila ipamukha sa China. Oh. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Hindi, ito totoo to Dito, agree ako dito kay Amy. Hindi tanga-tanga ang China na para papuntahin yung mga army doon at sabak mo sa gera, no? Hindi ganoon ng katangaan China. Kung may missile naman sila, bakit pa nila papupuntahin yung mga sundalo? Di buhos ano mo na lang yung missile diyan, di sabog lahat 'yan. Totoo 'yun. Tapos tayo, gaganon na lang tayo. Wait for the bomb. Wait for missile, come here to the Philippines. Tapos yung mga vlogger, ganun, go, BBM, paglaban mo ang West Philippine Sea. Diba? Tapos pag pag pati yung pamilya nila nadamay na sa gera, ang sasabihin ng mga tanso, ayop ka BBM, ba't ganito? Ba't pinagtanggol ka naman namin? Ba't ganito? Kahit bayad kami. Bakit namin yung pamilya namin? Gago! Hindi talaga, promise na to lilipat talaga ako ng Davao. Pag yan, alam ko doon safe kami. Dadaling ko lahat ng kamag-anak ko doon. Pwera lang doon sa mga panggap. Gago! No? Okay. Plano air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila.
kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Pero ito, hindi rin natin to alam kung ito ba ay may sapat na katotohanan na kasi wala namang pinakita dito si Senator Amy Marcos. Maaaring pwede rin na ito ay para lang makabahan yung tao, pero sa tingin ko naman may sa 100% may mga medyo 50-50 ako dito. Oo, kasi alam naman natin kung anong ginagawa ng administrasyon para galitin ng China. So dito, sinabi niya rito ay hindi daw kayang tapatan ng Amerika yung hypersonic na missile ng China. So, ano na, tanso, nga. Gago! Ha, nga na? Akala ko ba, alakas, Uncle Joe? Bakit parang atakot ata kay Uncle Yi? Uncle C. Uncle Ping pala, Uncle Ping. Bakit parang atakot? Anak ng teteng. Play natin. Missile at nakatakda na yung 25 iisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yon? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi Kung na, no? Kung sakaling magkatotoo pala to, yung mga kababayan agad nila yung uunahin. mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yon. Ang tanong, hindi natin alam kung totoo. Hindi natin alam kung totoo yun, ha? Hindi natin alam kung totoo nga yung mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos. Wala pa tayo masyadong doon. Kasi mahirap din magpapaniwala. Alam mo na, mahirap ng mabudol. Gago! Mahirap ng mabudol di ba? Nabudol na nga kayo Kasama pala ako, sorry. Si Amy minsan may pagkaano rin no? Alam mo yun, yun yung basihan. Ayun yung basihan sa bakit hindi nagbibitaw ng basta-bastang salita ang mga Duterte mapatungkol sa awayan ng China dyan sa West Philippine Sea. Bakit sinabi kaya siguro may mga Duterte supporters dyan na mapapaisip na bakit kaya ayaw pa rin sagutin ni BP Sara kapag binihiningian siya ng opinion about sa West Philippine Sea. Kasi ganito yun. Dito nyo mapagtatanto sa sinabi or sa aminin natin ang problema. Sinasabi ni Amy Marcos, di ba? Dito natin malalaman na bakit ba hindi nagbibitaw ng basta-bastang salita ang mga Duterte. Bakit ba hindi sila nagsasalita about sa West Philippine Sea? Kasi nga ayaw nilang maging ganito. Hindi niyo napansin? Nagsalita hindi si biro yan Anak ng teteng yan Siyempre, senador ka. Pag napanood ng ibang tao to, anong mangyayari? Di maa-alarma yung mga tao, di ba? Maa-alarma sila. Kapag sinabi mo tong mga ganitong bagay na wala ka namang sapat na ebidensya, Mamarialo shoutout po, wala kang sapat na or wala ka man ng pinakitang ebidensya or katibayan sa mga tao, kundi salita lang. Ito kasi hindi basta-basta pero dito tingnan nyo kung papanoorin nyo yung video, talagang parang alam mo yun, parang nagbasta-basta. Ito yung iniiwasan ng mga Duterte, yung yung
yung talagang hindi sila nagbibitaw ng salita na may magiging pangit na impact sa mga tao. O katulad nitong ginawa ni Amy Marcos, hindi ko naman po sa inaano si Senator Amy Marcos, pero hindi ka dapat magsalita ng ganito basta-basta. 'Di ba? Na may kesyo may hypersonic missile lang China. Kung totoo man 'yon, hindi mo pa rin dapat sabihin yan kasi una-una maaalarma yung mga taong bayan. Maaalarma. O, tapos may binanggit ka pang lugar sa Ilocos, o, 'di ba? Ewan ko ba kung anong nasa isip nito ni Senator Amy Marcos na bakit siya nagbibitaw ng ganitong salita, no? Dito niya magtatanto na bakit si BP Sara no comment ang sinasagot niya kapag tinatanong siya about sa West Philippine Sea. Kasi kapag diyan kasi hindi ka dapat tutulad dito kay Amy Marcos na basta-basta lang may sinabing ganito, ganyan, Siyempre yung mga tao naniniwala yan. Yung iba nga dyan sinabing may pulburon video, hanggang ngayon wala namang pinakita, hanggang ngayon naniniwala pa rin sila. Gago! Di ba? Oh, naniwala ba? O yung si Morales sinabi may hawak daw siyang picture na may hawak daw siyang picture na humihitit daw si BBM ng kasama si Marcel Soriano. O hanggang ngayon wala naman. Gago! Yun dito pa kaya senador ka. Yun nga, mga vlogger lang yun pangkaraniwang vlogger lang yun, pahing kape. Oo. Huwag naman ganito kapait, ha? Parang sama ng loob nyo sa akin Oh. Pait, diba? Tinikman mo pa. Tinikman nyo pa talaga Huwag naman ganyan kapait. Parang sama ng loob nyo sa akin Yan na nga lang yung kasiyahan ko dito sa live ko. Oh. Bata ka pa nga, Jay. Bakit ba? Bakit? Anong bata ka pa nga, Jay? Ano yun? Oh, basta Marcos at Romualdez budol. Good evening, Ma'am Lizelle. Ay, ganda naman yung Ma'am Lizelle, Kulot Kolochi. Nga mga ginagago na lang mga tao. Bot-bot ng pulburon video, pautot. hindi totoo naman Ito hindi naman sa pangano kay Marlica at kay Morales. Pero isipin nyo maigi. Kung si Marlica nga at si Morales pinaniwalaan ng tao, what if pa etong si Amy Marcos? Di ba, Ate Rica Abe? What if na lang si senador senator yan. Si Amy Marcos. Natural na paniniwalaan at may maniniwala dyan. So ngayon, ang mangyayari, maaalarma ang tao. Ngayon, ang pinakatanong pa dyan, bakit itong si Amy Marcos, alam niya yung mga ganito, na kesyo may mga missile, hypersonic missile, na hindi daw kaya pala ng Amerika, yung hypersonic missile na yan. Pero bakit wala tayo naririnig kay Marcos? Gago! Kay BBM pala. Ba't wala tayong naririnig na ganun? Kasi dapat ang unang magsasalita, mapatungkol sa mga ganito. Hindi ko naman sinasabing walang karapatan si Senator Amy Marcos. Pero ang mas una dapat na magsasabi nito ay yung presidente. 'Di ba? Ang tanong, bakit wala naman sinasabing ganito si BBM? Bakit si Amy meron? Bakit yan? Mapapaisip ka mas mataas, mas maraming koneksyon si Amy kaysa kay BBM ganon? Ano? Jay, kailan ba nagsasalita si BBM Bangag? Ano daw? Kailan ba nagsasalita? Palagi naman nagsasalita. Hindi sa bagay, no? Oo nga, no? Bagay. No, tingnan nyo na lang. Kung ito, sinasabi ni Amy Marcos na totoo, kung totoo man ito, hindi. No? Bakit walang sinasabi si BBM? So, ibig sabihin, ito na ba yung daan na para makapag-isip tayo na, bakit hindi sinasabi to ni BBM? Talagang gusto niya na ba talaga ipahamak tayo? Gago! Diba?
ito na ba yung ano, ito na ba yung dahilan na para maniwala na talaga tayo na ipapahamak tayo ng presidente nyo? Hindi natin ha, nyo. No? Kasi isipin mo ha, ang isang senador alam yan, pero ang presidente hindi. Ano yun? O sa mga bagong pasok dyan, panoorin natin ulit. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Yan ha. Aminin natin. Ito biro-biro yun ha. Biruin niyo yun. Ito sabi nito, diba sabi ni BBM na wala nang maghihirap? Wala nang maghihirap. Kapag may missile na, may maghihirap pa ba? Patay na yung mga tao. Ito naman, Jay, open your brain. More kasi si BBM bangag never yan na magsasabi kung anong gagawin sa Pilipinas kasi siya lilipad lang yan. Ayun na nga sinasabi ko kanina. Inano ko na nga lang, hindi ko na lang dinaretso kasi baka makasuhan tayo. Gago! Ma'am Jessa, Jen, ayun na nga yung tinutumbok ko. Eto na ba? Mapapaisip na ba tayo? No, ulitin ko ha. Eto na ba yung dahilan? Eto na bang ito na bang salita ni Amy Marcos? Eto na ba yung dahilan na para maniwala na talaga tayo na ipinapahamak tayo ng presidente ng Pilipinas? Kasi nga, bakit hindi ito sinasabi ni BBM? Yun po yung pinupunto ko kanina, ma'am. Open your brain din, ma'am, ha? Open your brain. Ayun lang yung tinutumbok ko. Gusto mo talaga, diretso ko pa. Gago! Ayun na nga yung tinutumbok ko, ma'am, eh. Gusto mo pa, diretso ko pa, eh. Hindi nga mga logic, eh. Gusto mo talaga ipahamak ako, eh, no? Gago! Hindi ko na nga tinumbok kasi baka mapahamak tayo. Ikaw naman, wait, Jay, open your brain. Hindi na ba talaga nagsasalita yan? Kailan ba nagsalita yan? Ha? Puro lang yan pahawa effect. Ano ka ba? Ano ba kayo? Puro lang yan pahawa effect. Keso ganyan. Oh. Wag takot, dapat may isog ka. Naku po, mahirap na. Bakit? Pag nakulong ako, bibigyan nyo ba akong pampiyansa? Oh. Bakit? Sasamahan nyo ba ako sa kulungan? Hindi naman, bakit? Bakit? Nasa ibang bansa ba ako? Katulad ni Maharlika na kahit pagmumurahin ko sila BBM at si Lisa, hindi ako makakasuhan, hindi ako maipapapatay dahil nasa ibang bansa ako. Nasa Pilipinas po ako, ha? Hindi po ako kasing tanga nila. At eto lang, hindi rin nila yan magagawa kung nasa Pilipinas sila. Hindi totoo lang. Yung dapat huwag matakot, dapat may isog ka. Naku po, kung puro ka lang tapang, kung puro ka lang tapang, wala kang utak, patay ka pa rin. Puro ka lang tapang, sige, Yung kalaban mo, nakabarel. Ikaw, nakakutsilyo lang. Sinugod mo pa rin. Kasi matapang ka, wala kang utak. Di patay ka. Gago!
Eh kung nakikita mo, may baril na yung tao, kalaban mo, ikaw kutsilyo lang, hindi umatras ka na. Hindi ka bawasan sa pagiging lalaki na umatras. Gamitan mo ng matalinhagang technique yan. Gamitan mo ng utak. Eh di nanalo ka, napatay mo pa yon. Kahit kutsilyo lang gamit mo. Anak ng titing, ganun yun eh. Maisog, matapang, dapat huwag kang matakot. Hindi ako katulad ni Maharlika. Nasa ibang bansa, wala sa Pilipinas yun. Diba? Eh yun naman, kahit naman mura-murahin niya si BBM, kahit sinong pang mga senador dyan, mga ano dyan, eh wala siyang pakialam kasi nasa ibang bansa siya. Eh katulad namin, minsan napapaisip ako dyan eh, nagtataka talaga ako, sabi ko, ganito na ba katanga ang mga Pilipino? Na si Banat Bay, sinasabihan nilang bakla, wala daw sinabi kay Maharlika, sobrang tapang daw, duwag daw, kasi si Maharlika, minumura daw si BBM at si Lisa. Babae pa daw yun, pero ang tapang. Pero si Banat Bay daw, bakit daw hindi nagagawa yun? Ay, kahit saan nyo tingnan dyan, may makikita kayong ganyang comment. Sabi ko, ha? Tanga ba kayo? Si Banat Bay nasa Pilipinas. Si Maharlika nasa ibang bansa. So natural lang na magmatapang yun dun. Una-una, hindi alam ng gobyerno kung saan siya sa ibang bansa. Pangalawa, nasa ibang bansa siya. Hindi naman pwedeng pasukin ng batas ng Pilipinas ang batas ng ibang bansa. For your information, motherfucker. Sorry. Hindi. Papamura na naman ako. Diba? Pangit din yun, yung puro tapang ka, wala kang utak. Naku, papahama ka dyan. O halimbawa, ang kalaban mo, 10. Diba? 10 kalaban mo, ha? Suntukan lang ang sabi mo, kasi matapang ka eh. Punta na, gulat ka, may kutsilyo, may ice pick. Lalabang ka? Oo, kapag ginamit mo ang tapang, lalabang ka talaga. Pero pag ginamit mo yung utak mo, di tumakbo ka na. Anak ng teting suntukan lang eh. Tapos yung kalaban mo may mga dalang balisong. Diba? Huwag nyo sasabihan na dapat maisog ka ako. Kung sa tapang lang, meron ako at meron din akong utak. Ito, sabi ni Jarski, natakot nga si Maharlika nung tinawag sa Senado eh. Diba? Doon pa lang ha. Sa embassy pa ng Amerika yun. Embassy ng Pilipinas sa Amerika. Hindi pa rin siya magugurgur doon. Pero wala. Diba? Nga. Hindi nga kasi, ito, pinapaliwanag ko lang naman kasi baka sabihin nyo, porket may sinabi kay Maharlika, may sinasang-ayunan naman din ako kay Maharlika. Meron ding wala. No? At ang sinasabi ko nga dito, yung paniniwala ng ibang mga supporters. No? Na sabi ko, kaya matapang nga yan, nasa ibang bansa. Huwag nyo itulad dyan sa Banateros. Huwag nyo itutulad kay Banat Bay. Dahil si Banat Bay nasa Pilipinas. At dyan yung mapagtatanto na kung gaano katalino yung taong yan. Kasi kung tanga-tanga yan, di sana pinagmumura niya ng si BBM. Hindi nakulong yan. Diba? Nakasuhan eh. Si Trillanes nga, kinasuhan siya kahit nag-reaction video lang siya eh. Ngayon, si Trillanes, kasuhan niya si Maharlika. Makakasuhan niya ba? Mapapakulong niya ba? Hindi, di ba? Gago! Yung naisip-isip tayo. No, hindi yung idol ko yan, atapang. Katulad ng ibang vlogger dyan, di ba? Idol ko yung si Maharlika, ang tapang, buo ang loob. Oo, buo loob yan, idol ko yan. Di ba? Bobo rin. Malamang, buo loob na sa ibang bansa eh. Ba't napunta na tayo doon? Iba na tuloy topic eh. Gato dito ni Jaime Marcos. Diba? Hindi natin alam talaga kung ano ba talagang motibo nito. Ito para sa akin na sorry sa mga supporters ni Jaime Marcos dyan ha. Ako po'y excuse me lang po ha.
Oh, ang ganda naman nung nasa harapan ko. Oo. Excuse me lang po ha. Excuse me lang sa mga supporters ni Senator Amy Marcos. Alam nyo, ang ano ko lang dito ha. Siguro ito, napaisip din to si Amy Marcos na kakampi ako sa Duterte. Kasi hindi rin pwedeng mawala ang Marcos sa industriya ng politics. Diba? Kasi ito pa isipin nyo. Kung malakas talaga si Marcos, edi sana hindi na kumampi si kung malakas si BBM sa taong bayan, hindi na sana kumampi itong si Amy Marcos sa mga Duterte. Yun isipin nyo maigi yun. Sa tingin nyo, kakampi si Amy Marcos sa mga Duterte? Kung malakas si BBM? Kung malakas yung kapatid niya? Hindi. Praktikalan dyan sa politics. Tandaan nyo praktikalan dyan. Pero ang Duterte lang ang dyan, ang napakaayos naman ng mga politiko. Ng mga naging ng gobyerno. Ang mga Duterte lang ang maayos. Ito, hindi nila sasabihin na, hindi, mahal ko kasi, idol ko, Duterte, kaya nandito ako. Hindi ganon. Anak ng teteng. Siyempre, pipiliin din niya mga matitimbang na pwede nilang pakinabangan in the future. Gago! Hindi mga tulonggis yung mga yan, ha? Oh. Ito ang problema. Nga pala, ba't ko pa ipe-play to? O ngayon, nagigets nyo na yung ng mga Duterte kung bakit hindi sila nagbibitaw ng basta-bastang salita mapatungkol dyan sa West Philippine Sea. O, eto yun, yan ang patunay kay Amy Marcos. Kasi Amy Marcos, tignan nyo, nagbitaw agad ng salita nang wala namang kasiguraduhan. Hindi ko kinakampihan ng administrasyong Marcos dito, ha? Ang inaano ko dito yung mga tao kasi baka mataranta. Tsaka dito nyo napagtanto, no? Dito nyo napagtanto na ang amo talaga ni Marlica ay si Amy Marcos. Gago! Alam nyo kung bakit? Hindi, ito lang ayon to sa pag-ano ko Isipin nyo nung nakaraan nag-live si Marlica about sa gera, about sa missile. Tapos biglang nag-ano rin to si Amy. Di ba? Iisa lang sila ng sinasabi. So ang tanong dito, mas malakas ba ang intel ni Maharlika kaysa kay Amy? Ang galing. Di ba? Isa lang di ko rin alam bakit isa sila ng sinabi. Halos parehas lang Eto yung upload ng video na to. Kailan lang? 4 hours ago. Pero di ko alam kung kailan tong video na to na sa Amy, siguro to. Paano nila nalaman tong ganito? Paano nalaman ni Marlica yun? So, ibig sabihin, alam na this. Iisa lang, gulat ako Sabi ko, ito yung sinasabi ni Marlica nung nakaraan na nakakatakot Tapos biglang may vlog si Amy Marcos. Ang galing. Sabi ko, galing hindi masyadong halata. Di ba? Tingnan natin. Baka sabihin nyo, kaya, Jiggy Boro, gawa mo lang yan. Ganun. Tingnan mo. Search natin, Maharlika. Ayan. Maharlika. Tingnan niya. Video ata yun. Video ba yun or live? Wait lang. Di ko alam kung video yun or live Tinapin natin. Dito sa live ata yun